Ako na-excite po ako dahil may mga gustong itanong sila sa inyo na tungkol sa ating issue ngayon. Go ahead. Tell me, saan po kayong agency and do you have a question or follow-up? Let us know. Check. Yun po. Magandang tanghali po, Dan Diamento, UNTV. Siguro ang aking tanong kay former Secretary Sal. Secretary, parang kahapon yata, the ICC has upheld na it has the jurisdiction over the case against President Rodrigo Duterte. Parang sinasabi nila dito, parang hindi nila pinaniniwalaan yung contention ng defense na wala na pong jurisdiction ng ICC noong umatras ang Pilipinas sa Rome Statute. Any reaction po, Attorney? It would appear kasi na yung defense team, nilimit nila yung kanilang theory on lack of jurisdiction dun sa kumalas at nag-imbestiga kayo 2 years after, which is beyond the prescriptive period. Ever since, sinasabi ko, there are 3 reasons by which ICC has no jurisdiction. Number 1, yung tsorya ni Presidente Duterte. Siya ang unang nagtsorya noon eh. Sabi niya, hindi na ilathala ang Rome Statute sa official gazette. At under the Constitution kasi, merong nakalagay yung tinatawag na due process clause. A person cannot be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Kasi, ang ano doon, ang logic doon is, bago mo tanggalan ng buhay, ari-arian at kalayaan, kailangan alam niya. May batas na alam niya na hindi niya po pwedeng gawin yun. Otherwise, patay ka. Oh, yun ang due process. Now, following that due process clause of the Constitution, the Congress, gumawa sila ng batas, Kodigo Sibil, and one of the provisions says that a law cannot be enforceable or effective without being published in the official gazette. Eh, nagkalimutan yung Rome Statute eh. Nakalimutan nila yon. Talaga ni-research ni Presidente Duterte yun kasi nung nagmi-meeting kami, tinanong ko siya. At siguro, Nakalimutan o sinadyang hindi na lang? hindi, nakalimutan yun. Kasi ang Office of the President dapat mag-publish yan. Nakaligtaan. Madali sabi. So, hindi enforceable. Kaya, merong desisyon ng Korte Suprema na sinasabing, pag hindi nyo pinablish yan, hindi enforceable yan. Kaya, sinasabi ni Presidente Duterte noon, kasi 7 kaming abogado nagmi-meeting noon eh. Sabi niya, wala yan, walang, pero yung 5 abogado, sabi nila, sir, may treaty, parang ang feeling nila, na-cure dahil may treaty obligation. Kaya, tinanong ako actually hindi, tinanong, tumingin lang kasi, alam mo kami dalawa, nagtitinginan lang. Sabi niya, sabi ko, yan lang ba ang problema? Na may jurisdiction, di kumalas. Sa akin yun. Yes. Withdraw. So that is the second reason. Pero teka muna, bago yung withdrawal, bago pa yon, meron pang isang ground eh. Ano yung ground? What's the ground? Bakit walang jurisdiction? Apart from walang enforceability for lack of publication, yung principle of complementarity. So, walang jurisdiction. Hindi, yung principle of complementarity kasi, ang International Criminal Court, ang mga miyembro niya, mga bansa, di ba? Member states, tanda mo, ang sovereignty, hindi mo basta may waive. Sovereignty yan eh. Pero in this particular case, dahil pumasok sila sa treaty, sabi nila, i-waive namin yan. Pero, may principle of complementarity. Anong ibig sabihin? Makakapasok lang ang ICC kung, number 1, walang kakayahan yung member states to prosecute. Number 2, kung may kakayahan, ayaw mag-prosecute. Bakit ayaw? Baka sila yung mismong dapat i-prosecute. O kaya, dapat yung dalawang grounds na yun, sinama ng defense, hindi lamang dun sa nag-aklas na, hindi kayo nag-file. Kasi kahit na yung reason na yun, ever since sinasabi ko, mali itong ICC talaga, habang totoo na sinasabi sa Rome Statute, you have an obligation even if you withdraw pag nasimulan na namin ang investigasyon. Sabi ko, you never started your formal investigation. Yet, You investigated formally only
2 years after. Hindi, nag-imbestiga kami, di ba? Nag-examination kami. Yung preliminary examination nila, hindi naman yun yung formal investigation. Ano yun? They were preliminarily examining whether or not the principle of complementarity applies. At yun ang kinontra nga ng gobyerno natin. Hindi, we have a robust legal system. Nag-prosecute. Kinulong na nga man, 2 presidente. Tinanggal namin presidente. Libo-libo na na-convict. Ba't niya sasabihin na wala kaming kakayahan? Kaya wala kayong jurisdiction from the very beginning. Yan. So, ang keyword natin ninyo, complementarity. May libre kayong tsaa. Yun ang reason. Kaya hindi ko alam kung ni-raise nung mga defense team nila yun. Kasi dapat ni-raise nila yun. Hindi lang yung pangatlong sinasabi ko na kinokontra ng ICC judges. Follow up lang siguro. Attorney, so what would be the next legal remedy of the Duterte camp that they can resort to after the... Kung hindi nila na-raise yung 2 grounds, they can raise that. Dagdag pa. Tsaka, kontrahin nila yung sinasabi na, no, we started formal investigation. Matagal ko na sinasabi yon sa programa ko na hindi formal investigation ginawa nyo, preliminary examination to determine whether the principle of complementarity is present. Eh, hindi naman present. Kaya hindi ba, sinasabi na nga ni Marcos Jr. na wala kayong jurisdiction sa amin. Kasi ang basis ni Marcos Jr. noon, yung sinasabi ng previous Duterte administration, maliban pa sa lack of publication, na malusog ang legal system natin. Hindi pa pwede kayong pumasok. Maluwag. Hindi, malusog. Healthy. In other words, it's functioning. You can only come in if it's not functioning. And even if it's functioning, but we refuse to prosecute, pwede kayong pumasok. Eh, on all fours, hindi naman eh. Kaya, gamitin nila yon. Ay, so, po, clarification lang, attorney. So, the decision of the ICC can still be a subject for a motion for reconsideration? Oh, definitely. Court naman yan. Pero ako, hindi ako naniniwalang kahit ang gamitin mo yon. Kasi nga, ang problema sa ICC, questionable yung existence nila eh. Gusto nilang gawing example si Presidente Duterte. Tandaan mo na, hindi ba, yung mga makapangyarihang bansa, hindi naman sumama sa kanila eh. Yung Amerika na nagbibigay ng contribution, tinanggal na. In other words, marami kasing irregularidad sa kanya. Ang number 1 na masyadong pronounced, yung tinutugis lang nila, yung lahing itim, yung black race. Wala pa silang pre-prosecute na puti. Eh ito, brown. Pwede nang sa black race. Kaya, palagay ko, itutuloy nila yan. Lilitisin nila, kukonvict nila yan. Ay, mabilisang follow-up lang, attorney. So, ibig sabihin, for you po, hindi na dapat motion for reconsideration ang Duterte camp? Ay, hindi. Kailangan pa rin ipakita mo ang kabulastugan nilang ginagawa. Thank you po, attorney. Thank you. And from SMNI, coming in. Hi, Attorney Sal. Sir, on urging the Marcos administration to declare a revolutionary government, yung question ko lang, how confident are we na papanagutin ng Marcos administration yung mga nasa likod ng maanumalyang flood control projects? At may agam-abang ba kayo, sir, na baka pag nag-declare ng revolutionary government, parang it will give way to the Marcos administration to stay in power? Yun nga ang escape clause niya. Pero kailangan niya, buwala siya Kongreso, pakulong niya lahat yun. Maliban sa kanya. Yun eh. Ngayon, pag hindi niya ginawa, mag-declare siya revolutionary government, lalong madadali ang pagtanggal sa kanya. Sir, follow-up question. Yung pag-declare ba ng revolutionary government, mandated ba siya sa Constitution? Ano? Mandated po ba siya sa Constitution? Gaya na sinabi ko, the primary function of a government of which he is the head is to serve and to protect. If your government is failing, then you have to do something about it. Thank you, Attorney. All right. Thank you. Yes, another question there. Belia Cariaso po ng Philippine Star. Kay Sec Manelo, Sir, sa ngayon may mga umuugong-ugong na kudeta dahil sa mga allegedly mga military na disgruntled military officials. So sa tingin niyo po ba mas maganda ang revolutionary government over kung sakali magkaroon na nga tayo ng military junta? Ganun din yun. Pag ang military nag-take over, revolutionary government din yun. Ang gagawin lang nila, kukuha sila ng civilian to lead them.
So, yun yung, hindi na si Marcos ang maglilid nun, sir, under the revolutionary government. Kaya nga sinasabi ko, ikaw na mag-declare. Kung hindi, pag nag-declare yung iba, kasama ka ng kulong. So, uunahan niya, imbes na ang militar ang mag-declare, sir. Kasi nga, meron naman siyang may constitutional basis naman siya. Ever since kahit nung panahon ni Presidente Duterte, di ba may pandemic noon, tapos may insurrection, sinasabi ko na sa kanya, pag may crisis, pwede ka mag-declare ng revolutionary government to save this republic. Pero nahihiya siya na baka sabihin nila, gusto ko lang to perpetuate myself in power. Kaya sabi niya nun sa akin, kasi ilang beses na kami iniiwan sa cabinet, di ba? Nagagalit siya, nagmumura siya eh. Sabi niya, hindi, nilalapitan ko siya, naggawa pa ako ng formal memo. Sabi niya, hindi manggagaling sa akin yan, Sal. Kailangan sila. Tinuturo niya yung mga cabinet members, mga military. Kayong gumawa niyan. Pag nag-declare na kayo, di punta kayo sa akin, sabihin niyo, ako ang gusto niyo maging leader niyo, tatanggapin ko. Pero it will not be coming from me. And he never did it. So, sir, kung sakali mag-declare si President Marcos, sabi niyo nga, meron siya accountable dapat siya. So, ma-free siya from any accountability kung sakali. Gaya na sinabi ko, ang accountability niya dalawa lang yan. Either hindi niya talaga alam na paglaruan lang siya, na bola siya and all, or complicit siya. Pero ang taong bayan mapagpatawad. Kasi ang gusto ng taong bayan, ipakulong mo lahat yan. Abolish mo na yung kongresong yan. Wala na kaming tiwala dyan. Kung gagawin mo yan, tawarin ka. Pero kung hindi, mas lalo kang madadali kahit mag-declare ka ng revolutionary yung gobyerno. Last na lang, sir, kay Professor David. Sir, yung sinasabi niyong sobrang baba ng trust sa mga government agencies, sa tingin niyo po ba magpapatuloy ito considering nga bumababa yung ating stocks, tapos yun nga, yung nag-warning na rin yung business group. So magpapatuloy po ba ito? And ano talaga ang magiging solusyon para mapigilan natin mangyari yung tuloy-tuloy na pagbaba sa trust sa ating government? To be fair naman, hindi naman lahat ng government institutions ay mababa yung trust. May mga iba naman nananatiling mataas yung trust nila. And I think these are the service-oriented agencies. For example, CHED, DepEd, DOH, generally mataas yung trust ng public. Ngayon, may mga ibang agencies na, for example, DPWH, dati medyo mataas yung trust nila. But I imagine, ngayon, bumaba na yung trust nila. And I think gusto ng public is may makitang action and may makitang mga makulong para mabalik yung trust nila. And moving forward, hindi lang dapat na may makulong, kailangan din maging transparent, mas transparent na tayo sa mga projects na magagawin ng mga government agencies. May monitoring. So there has to be some change para mabalik yung trust sa public. Yes. Good morning One po, last one. Go ahead. attorney and professor. Tanong ko lang po, sa tingin niyo ba, kung magre-resign ang Pangulo ng Pilipinas, is sagot yun para mabalik uli yung trust and confidence over the government? Kung mag-resign yung president, that's an interesting question kung mababalik yung trust. I think aside from that, gusto nilang may, I think tama yung sinabi ni Attorney Sal, na gusto nilang may makitang may mga makulong eh. So yung pag-resign baka hindi pa siya sapat. Sa tingin ko lang, baka it's just one part of the equation. Pero kumbaga yung accountability ng mga sangkot sa sa mga flood control projects, I think yun yung gusto nila makita May nag-resign na ba ng presidente? Based on data? sa atin. May nag-step down sa ERAP. Hindi resign. Parang ganun na rin yun. That would be historical. The historical Pag may kung, nag-resign. kung may mag-resign. Ngayon, sagutin ko yung tanong mo. Pag nag-resign, babalik ba ang tiwala? Mag-uumpisa ang tiwala. You know why? Kasi si Inday Sara Duterte will take over. Ang popular rating, trust rating niya, napakataas. Pero sir, is the resignation is the answer for all this mess? In The what? The what? Is the resignation is the answer for all the mess in this government? Not all the answer, but it's a start. Palaging simula yan.
Kasi pag wala na siya, dahil wala kang tiwala sa kanya, di ba? At nag-take over yung isang may tiwala ka, o di medyo mag-uumpisa ang tiwala. Pero if she fails also, ganun pa rin yun, kahit na sino ka dyan. Pag hindi mo magawa yung dapat mong gawin, ang pagtitiwala ng bayan, hindi mo makukuha. Sir, sa tingin niyo po, sino talaga ang totoong mastermind with all the corruption happening right now? Hindi ako. Hindi mastermind ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko, accountable ka dyan, Mr. President. Kasi nga, yung sinasabi yung corruption, nanggaling sa 2025 budget, ikaw ang lumikha nun, ikaw rin ang nag-approve. Kung hindi mo in-approve yun, sana walang corruption. Pero that the president is not liable for any complaint or case right now. Bakit naman hindi? Except the impeachment. It's an impeachable ground. Yeah. Pero do you think mananalo yung impeachment case? Wala po. Considering na marami siyang kaalyan. Hindi. Hindi mananalo ang impeachment. So, pero hindi siya sa tingin niyo ang mastermind. Hindi mastermind ang pinag-uusapan eh. Oo. Either naging derelict ka sa duty mo as president or complicit ka. In both cases, you are accountable. Pero wala naman pong kunaiban sa isa't isa with the Congress and the President. Eh, kung complicit ka, di merong sa buwata, may connivance. Kung derelict ka lang, ibig sabihin, incompetent ka. Pero yung kanya pong pinsan should answer also. Should also responsible and answer for all this mess. Oh, The pinsan, the cousin, the former. ay lahat sila, di ba? Gusto nga ng taong bayan, ipakulong sila lahat eh. Pero kasi sir, despite the fact na meron ng ebidensya, may mga umaamin ng testigo, Ay hindi nga wala kang sinasapa. bakit nga? Di ba, nandun na nga lahat. Ba't walang pinapile na kaso? So pakitang gilas lang yung gobyerno. Di ba sila nagtatakipan sa Senado? Ayaw nilang patawag si Saldi, ayaw nilang patawag si Martin. O ano bang tawag niyo ron? Thank you. Thank you, Ninyo. Tulad ng isang asawa na minsan umibig at pinagtraidoran na wala ang tiwala. Ganon din ba ang tiwala sa atin, di ba? But the word restore, attorney, ni-research ko kanina bago tayo nag-start. Store. The word restore means ibalik sa estado na siya ay muling effective. That's the word restore. At hindi ka pwede mag-restore na hindi sira. At sa restoration, ang sabi, hindi pinapalitan. Binabalik sa dati, pinapalakas. Pero gamit ang matitibay na bagay. That's what restoration is. So, do we still have hope for our government to restore the trust? O mag-declare siya ng gobyernong revolusyonaryo. I'm optimistic. So, And so are we. Maraming salamat po for joining us today at the Agenda Forum together with EFG and Impact Publishing sa ngalan po ni Attorney Siegfried B. Bison. Mabuhay po ang Pilipinas. Salamat, Pastor G, for having us. thank you. Thank you.